sa makausapa, aniya na sa kita nagkatigong alang sa pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa atong nasudnong kagawasan. Di lang kini pagsaulog, kundili ang paghinumdum sa mga katawhan na nagbuwis sa ilang mga dugo o singot. Apil na ang pagmamalandong kung unsa pa ang angay na buhaton isip mga Pilipino. Ako akong kalipay ug tungog nga ania ako diri karon sa Surigao City, usa ka manindot nga syudad nga gipalig-on sa pagsalig sa Dios ug nagatingog sulod sa nilipay nga mga tuigan nga malambuon. Ako akong pasalamat kang Mayor Paul Dumlao, kauban ang iyang konseho o pag-imbita o paghatag kanako sa higayon ng pagkauban kamo na pagsaulog ni ining okasyon. Sagrado ang Independence Day. Apan ang pagsaulog ni ini kauban ang mga tauhan sa Surigao mas naghatag o mas mabulan. Every June 12, remember the historic moment in 1898 when General Emilio Aguinaldo proclaimed the independence of the Philippines in Kawit, Cavite. After more than 3 decades of Spanish colonial rule, it was on that day that our national flag was unfurled and the music that would become our national anthem was played for the first time. That moment gave the Filipino people a country to call their own, gave us a flag to honor, a nation to defend, and a freedom to preserve. But history also reminds us that our journey as a nation was never simple. On December 10, 1898, only months after the Declaration of Independence, Spain ceded the Philippines to the United States under the Treaty of Paris. This opened another difficult chapter in our national history and taught generations of Filipinos that independence is not only proclaimed once. It must be asserted, protected, and defended across time. Ining tanan, mao ang nagtatak sa Surigao, isip dako nga parte sa kasaysayan sa atong nasod. Surigao is not just another place in our national life. Surigao is part of the story of our freedom. It was here, in this historic city, where the Philippine flag was first raised in Mindanao on December 26, 1898, at the Casa Real of Surigao. That moment was more than a ceremony. It was a declaration that the spirit of the Filipino nation had reached Mindanao. It was a statement that the dream of freedom was no longer confined to one island, one region, or one people. It belonged to the entire Filipino nation. Ang atong aktibidad karon usa ka pahinumdom sa kabug-aton ug importansya sa kalinaw ug kagawasan. Kini gasa kanato sa atong katigulangan usa ato kining ampingan ug palambuon para sa umaabot nga panahon
maupod atong ikabiling sa atong anak, apo, o sa mga umabot pa nga henerasyon. For many Filipinos, the flag is a symbol. But for Surigao, the flag is also a memory. It is a reminder that this city once stood as one of the first witnesses in Mindanao to the birth of our nation's freedom. And so, to the people of Surigao City, you do not merely celebrate Independence Day. You inherit a legacy. You carry a history that deserves to be remembered, protected, and passed on. Ang gera karon, dili na pareho sa gera kinaadtong 1898. Apan nagpabilin ang tumong nga protektahan ang kagawasan ilang gihatag sa atong tanan. Sa pagkakaroon, ang atong kagawasan dili lamang sa gubat giprotektahan, kundi sa matagpusan nato nga panimalay, katilingban, espilahan, lakip sa modernong gubat sa impormasyon. Kung asa kita responsable sa ato mga ginapost, ginasulti, o ginashare sa social media. Sa armed forces, tinaw kaayo ang kagawasan na makita sa mga hulagway, sa mga katawhan na among iserbisyuhan ang mag-uuma nga malinawon ug walay kahadlok ng akto sa iyang uma. Ang estudyante nga magmalipayon na musulod sa eskwelahan, ang mga pamilya na hinanok sa pagtulog matag gabi, o ang katalingban na abri nga gidawat sa pagbago ug kauswagan. That is why Eastern Mindanao Command remains committed to its mission to safeguard our people, secure our communities, and support the conditions for lasting peace and sustainable development. Diri nato makita sa Surigao ug Caraga ang tinuuray nga pagkayusap sa mga katawhan ug kasundaluhan. Ang kalinaw na atong nasinati karon dili nahitabo sa aksidente. Mitungha kini tungod sa tinguha sa matag usa kanato na makabot ang kalinaw ug kalubuhan. But let us also be clear. Peace is not only the absence of conflict. True peace is when people can live with dignity. True peace is when communities are not exploited by fear, deception, or violence. True peace is when young people are given opportunities, when families are protected, and when government services reach those who need them most. Ang atong awhag sa atong tanan, sa atong mga opisyales sa panggamhanan, ug sa mga parehon nako nga nagserbisyo sa katawhan, ang inyong pagpangulo mao ang sinugdanan sa pagpanday sa atong nasod. Ang tanan nga programa ug paglihok alang sa katawhan mao ang modernong patriotismo. Sa magtutudlo, ginikanan o kabatanunan, ang kaugnaon sa nasod nagsugod sa unsa atong gipasa ng mga pagtulunan sa mga kabatanunan. Kinahanglan mabutang sa alipatakan ang bagong henerasyon na ang kagawasan dili walay klase o walay pasok, kundi
katundanan nga kinahanglan nilang pasanon sa mga katuigan. Sa mga uniformadong nagserbisyo, ang bandila ng atong gisaluduhan, maulang usab ang bandila ng gisaluduhan sa mga nakuna sa ato. Atong paningkamutan nga atong kusog masukod dili lamang sa gubat, kundi lakip sa tinguha na pagprotekta sa katawhan, pagsunod sa konstitusyon o padayon ng paghigugma sa Pilipinas. And to Silicanos, your city's place in history is a source of pride, but it is also a call to action. Let Surigao continue to be a city where patriotism is alive, not only during ceremonies, but in daily life, not only in speeches, but in service, not only in remembering the past, but in building a better future. Our independence was won by brave Filipinos, but it must be served by responsible Filipinos. Today, as we honor our heroes, let us ask ourselves, what kind of freedom are we passing on to the next generation? It is a freedom weakened by division, apathy, and misinformations, or it is a freedom strengthened by unity,